Natakasan na naman ba kayo? Wala kayong kasawa-sawa? Naku, Katapang, natakasan ka na naman. Lagot ka kay PRRD. Matanong ko ba, ano ba talagang affiliation nila Katapang at saka nila Boying? Sila ba ay dilawan? Wala lang, natanong ko lang. Kasi itong mga dilawan, may ingay sila. Oo, ang iingay nila ngayon, nakikisawsaw. Pero nakakapagtaka, bakit hindi nila mapuna si Boying tsaka si Katapang? I'm just thinking out loud, Kasi alam mo naman yung mga dilawang laos na yan. Laos na nga, kaya nga 8 inidoro yan, no? Yan ang tawag dyan, mga inidoro na yan. Wala nang kapanapanalo sa election yan. Ngayon, mayroong mga bangayan. May bangayan ngayon na involve ang Duterte. So, syempre, buhay na naman ng mga vloggers nila. For the views na naman sila. Di sausaw na naman sila. Oo. Yan. Kaya nga ako nagtatanong lang, bakit nung kalagitnaan hindi kayo makapagbigay ng komento kay Kataps at saka kay Boying? Ngayon, sausaw kayo ng sausaw. Anong meron? Para lang maging relevant na naman ang dilawan. Eto po, tanggapin nyo na po. Laos na po ang dilawan. Ang dilawan, kung nakikinig man kayo sa channel ni Coach Oli, wala na kayong kapanapanalo sa eleksyon. Ang pag-asa nyo na lang po, appointments. Ayan. Sip-sip na lang kayo kung sino nakaposisyon para mailagay kayo. O kaya sip-sip kayo sa mga komunistang rebelde, tapos sip-sip kayo kay speaker, baka mailagay pa kayo. Pero kung ang pag-uusapan natin, panalo sa eleksyon, wala na kayong kapanapanalo. Ito po ang ating unang magiging topic. Meron na namang balitang tumakas. Natakasan na naman itong sila Katapang. Ito po papakita natin. Ayan. Medyo maliit at screenshot nyo na lang kung hindi nyo mabasa katulad ko. At saka nyo palakihin, ano? Kasi hindi ko rin talaga mabasa. Wait nga, hanapin ko. Ayan. Okay? So, nakatakas sa Sablayan Prison and Penal Farm. Kailan? October 11, 2023. Anong date na po ngayon? October 13 na po. And until now, wala pang balita. Pinatakas po. Taga saan siya? Ilocos Norte. Nakakulong siya sa Sablayan Prison and Penal Farm. Taga Ilocos. Taga Ilocos Norte. Mababasa nyo naman. Ang address niya ay Ilocos Norte. Okay? Ang kanya pong kaso ay simple theft lang naman. No? Kaya lang, meron po tayong balita dito sa Sablayan Prison Farm. Diyan po daw nila tinatambak ang mga Chinese drug lords. No? Ewan natin kung ito po ay accurate. Babasahin ko po. Diyan po nila tinatambak ang mga high-profile Chinese. Okay, so bakit delikado doon? Pag may high-profile na Chinese, ibig sabihin maraming pera. At ito ay nakatakas. Ang mahirap nito, baka mamaya may pinapatrabaho. Ganyan po. At kahit po sa Senate hearing, kahit po sa Congress, lumabas na yung issue na yan, na merong pinapatakas dahil may ipapatrabaho sa labas. Ngayon, aantayan natin kung sila ay makakalampag dito. Kasi October 11 to, hanggang ngayon wala pang balita sa media. At ito
ay dapat inaamin ni Katapang para naaalarma ang taong bayan para naisusumbong po ito. Ito po ay ang inalarma lang nila dito ay ang NBI at PNP, Philippine Army at other enforcement agency. No? Pero ito, maalala nyo, itong si Kataroha ata ang kanyang apelyido, nung huling nakatakas, ang tagal nila bago sinabi na merong nakatakas. Parang ang datingan ay sila muna ay nag-uusap-usap, sila muna ay gumagawa ng kwento, gumagawa ng script, pag-usapan muna nila kung paano nila i-explain. Kaya kung ako sa inyo, Katapang, wag nyo nang pagtagalin ito. Medyo magtataka lalo ang taong bayan kung merong nakatakas at hindi nyo ibinabalita. Hindi natin alam kung kasabwat ang media rito dahil sila ay tahimik na naman ang kanilang mga bibig. Pero syempre, hindi naman lahat, especially yung, ito'y probinsya po, at medyo, sabihin na lang natin, ang kanyang kaso ay mababa lang naman, no, simple theft. Pero nakatakas pa rin. Okay? So, hindi natin alam kung ito ay sadya ng medyang hindi mag-ibalita or hindi talaga nila alam. Pero kahit sa anong pamang kadahilanan, dapat ito ay binabanggit, ito ay binabalita, ito ay sinasabi ni Katapang. Hindi pwedeng hindi. Dapat naaalarma nga ang taong bayan. Kasi pag may tinatago, kadalasan po, merong anomalya. Oh. Iisipin ng tao pagka hindi nyo to binalita. Pero lumabas sa mga vloggers, ay iisipin po ng taong bayan ay sinadya nyo tong pinatakas. Tapos, may papatrabaho, tapos, pababalikin nyo. Kasi kaduda-duda yan, ha? Okay? Well, anyway, hindi natin alam kung ito ay may katotohanan, pero meron lang po nagsisend sa atin. At alam ko, binalita to ng iba. Pero, malay natin. Hindi, malay lang natin. Hindi ako nagsasabi. Alam nyo na. Ha? Malay natin. Madinig nyo mismo kay DG Bantag. Malay natin. O, di ba? Itong pagtakas ay madinig nyo mismo kay DG Bantag soon. Di ba? So, kung ako sa inyo, kung ito ay may katotohanan, i-declare nyo po ito, Katapang. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. At para kayo ang maglabas ng mukha kasi baka kung ano pang magawa nito. Baka mamaya mag-e-election pa man din. Local election. Baka anong pinapatrabaho nyo dyan. Hindi po sila Katapang, ha. Baka kung sino man dyan ay may pinapatrabaho. O, para maalis ang duda, magpaliwanag kayo. Total naman, mahilig kayo magpa-presscon. O, di gamitin nyo yung presscon. Alam nyo, ang pagpapa-presscon ay to inform the people. Lalo na kung sila po ay kasali sa sitwasyon. Definitely, sa ganitong pamamaraan, kasali ang mga Pilipino kasi dapat silang mawarningan na merong nakatakas na ganito. Hindi yung pag may pakita kayong gilas, yung pero meron kayong ginawa, kunwari ginibanyo kubol, saka kayo magpapapreskon, naglagay kayo ng kadiwa dyan, etc., etc., saka kayo magpapapreskon. Pero pag pangit, na dapat malaman ng taong bayan, tahimik kayo. Minsan, mas magandang malaman ng taong bayan yung pangit katulad nito kasi delikado buhay nila. Para pag nakasalubong nila sa kalsada yan, sila ay ma-defend nila ang sarili nila and at the same time, baka mahuli nila. Kasi ang problema dito kay Boying, kami ang inuutosang hulihin si Bantag. Citizen arrest daw. Di pahuli nyo rin sa taong bayan to, ilabas ninyo yung pagmumukha nito. Hindi yung kami ng, kami? Tagahuli ng ng gusto nyong hulihin? Porket hindi nyo mahuli, kami ang huhuli? Kami inuutusan ninyo? Manghuli kung sino-sino? Mamaya pahuli nyo sa amin si Tebes.
Hmm. Wag gano'n. Ha? Oh. Wag kami lang utusan niyo. Utusan niyo rin yung taong bayan. Warningan niyo sila nang maalarma sila dito. Tapos sabihin niyo, hulihin niyo 'yan, ha. Brad, alam ko pangalan mo. Puwede ba kita ma-interview? Ha? Hindi, hindi kita hindi hindi mo kailangang puntahan ako. Kontakin mo lang ako. Oo, 0913-143-14344. Kontakin mo ako, i-interviewin kita, ha? Okey? Kung hindi ka nila mahuli, interviewin kita, alright? Buhay Canada 519, maraming salamat po. Hello everyone, especially to you, Coach Oli. Marami pang nagmamahal na men in uniform kay Tatay Digong. Hoy, BBM, wag iiyak. Hoy. Totoo, marami pang nag-aantay. Maraming salamat po. Buhay Canada 519. Maraming salamat po sa kusang loob, ha? Oh. At sa pag-sponsor ng live ko. Kung talagang gusto nyo ng citizen arrest, wag lang kami ang utusan ninyo. Utusan nyo rin yung taong bayan. Pahanap nyo to, tapos pahuli nyo. Ha? At kung naririnig mo at nakikinig ka sa aking live, paki-contact mo ang mga moderators, i-interviewin kita, ha? I-arrange mo. Oh, sinabi ni PRRD, pwede namang interview. Alright? Pati si Pimentel pwede. Ha? Kaya, sige lang. Well, alam mo, pag kasi kung ito'y may katunayan at hindi nila ito binalita, lalo silang babalikan nito. Lalo silang babalikan nitong balita na 'to. Aaraw-arawin na po natin 'yan. Lalo na si DJ Bantag. Baka sabihin niya ng sabihin niyan, "Hoy, ba't di niyo binabalita? Ba't di niyo binabalita 'yan?" Oh, ginaya niyo kay Kataroa. Yung kay Kataroa napaano lang sila diyan pero ano 'yun, ha? Baka napilitan lang silang ibalita 'yan, Naku, grabe sila, ha.